Mula Banawe, Ifugao pa lang, sinalubong na kami ng ulan. Madulas ang kalsada, balot ng makapal na hamog ang paligid, at ramdam ang matinding lamig habang binabaybay namin ang daan sa gilid ng kabundukan. Mahirap at delikado ang biyahe, pero tuloy lang kami. Habang dumadaan sa mountain pass, kitang-kita ang mga ulap na bumabalot sa tanawin. Isang kakaibang karanasan na hindi madaling kalimutan. Tignan nyo kung gano'ng kakapal yung ulap. Woo! At nang humina ang ulan, huminto kami sandali para namnamin ang ganda ng paligid. Yung mga rice terraces, ilog, at makakapal na pine trees. Masasabi mo talaga na sulit lahat ng hirap sa biyahe. Pagdating namin sa Bontoc Mountain Province, napansin ko ang mga bahay sa gilid ng bundok. Ang dami, pero ang gandang tingnan. At habang papalapit tayo sa Sagada, naisip ko lang, hindi ba't yun ang mas masarap sa biyahe? Yung hindi lang basta destinasyon, kundi yung mismong karanasan mo sa paglalakbay. Kaya kahit binabayo tayo ng malakas na ulan simula nung biyahe natin from Banawe, Ifugao hanggang dito sa Bontoc Mountain Province, halip na tayo ay malungkot, ini-enjoy na lang natin yung mga nakikita nating tanawin dito. Pero syempre kailangan pa din natin Time check, 6:22 PM. Ito ngayon yung kondisyon ng daan na dinadaanan natin. Andito na tayo sa probinsya ng Ifugao. Malapit na tayo sa Banawe. Kung di ako nagkakamali, ano pa rin to, bayan ng Lagawe. So yan, galing tayo ng Nueva Vizcaya dahil nga pupunta tayo bukas ng Sagada. Pero ngayon, nagdesisyon kami ni Suki na baka dito na tayo tumuloy sa Banawe. Dahil talagang hindi na maganda yung kondisyon ng kalsada na dinadaanan natin. Bukod sa makapal yung fog, ay meron na ring pag-ambon. Yan, tinan nyo guys, oh. Buti na lang, medyo malakas yung ilaw natin, lumalaban sa ganito kakapal na fog. Yan, zero visibility na to. Kaya alalay na lang kami ni Suki. At ramdam natin syempre yung nanunuot na lamig. Dahil nga ito ay rehiyon na ng Cordillera. Andito na tayo ngayon sa Banawe, Ifugao. Meron pa din, yan, makapal na fog yung ating na-experience, oh. So nakapin tayo sa Banawe, Ifugao. Siguro ito sa Kabayanan. 1 hour and 12 minutes pa yung magiging biyahe natin para mapuntahan yung tutuluyan natin dito. Isang malamig at maambon na umaga dito sa Banawe, Ifugao. Dito na tayo nakapag-overnight stay sa Las Vegas Lodge and Restaurant. Ipakita ko sa inyo yung natuluyan natin dito. Dito tayo nakapwesto sa underground. Ipakita ko sa inyo yung room natin. Yan, dito mayroong sofa. Pwede kayong tumambay dito habang nagkakape. At enjoy yung malamig na panahon dito. Yun. Ito yung loob ng kwarto. Merong isang kama na malaki. Double yata yung size na ito. Tapos, meron dito na single lang. And kung sisilip tayo dito sa labas o sa bintana, yan, makikita natin, no, yung view. Bundok at rice terraces. Kita nyo, kapal ng fog, oh. Sobrang lamig dito. Ang binayaran po natin dito for overnight stay ay 1,200 pesos. Okay din naman yung CR nila dito. At ang isang nga sa maganda rito, pag akit ninyo doon sa taas, restaurant, pwede na kayong kumain. Ngayon, nagre-ready na tayo ng gamit para puntahan na ang ating destinasyon. Siyempre, kalsada pa lang, sa ruta pa lang na ating dadaanan, ipapakita na natin sa inyo yung ganda at magiging karanasan natin dyan. Okay, tara. Simulan na natin to.
Okay, nasa biyahe na po tayo. Papunta na tayo sa ating destinasyon sa Sagada Mountain Province. So mula dito sa Banawe, Ifugao, magmomotor pa tayo ng 3 hours. At dahil nga ganito yung kondisyon ng panahon ngayon dito sa Banawe, ganito lang yung magiging takbo natin, dahan-dahan, dahil madulas ang daan. Yan, kita-kita nyo yung mga lumot sa gilid ng kalsada. Kaya alala lang tayo ng pagtakbo. Ang lamig dito sa Banawe, Ifugao. Nasa 14 degrees yata yung lamig dito ngayon. Kakapote si Suki. Lumalakas na kasi ulit yung ulan. Wow! Guys, tinan nyo yung tanawin, no? Hindi mo natin nakikita yung mga rice terraces ng malinaw dahil nga sa kapal ng ulap. Pero tingnan nyo ito, yung bangin. Kapal ng fog na nakikita natin dito. At isa yan sa talagang mai-enjoy mo o mararanasan mo sa biyahe mo kapag babaybayin mo din yung kalsada na to sa Banawe hanggang Sagada. Ganda, kapantay na natin yung ulap. Sayang lang at natsyempohan natin na ganito yung panahon sa biyahe natin papuntang Sagada. Ang ganda pa naman ng mga tanawin sa dadaanan natin, no? Ito na yung viewpoint dito, Nanara View Deck. Kaso natsyempohan natin na makapal yung fog dun sa mga rice terraces. Ito yung viewpoint na makikita ninyo yung rice terraces sa gilid lang ng kalsada. Yan, Janara View Deck, a place where you can satisfy your sightseeing. Kaso, medyo olats lang tayo ng konti dahil nga walang clearing. Hindi natin nakikita yung makapigininingang tanawin ng rice terraces dito. Ayan, puro puti lang yung nakikita natin dito, guys. Makapal na ulap ang bumabalot sa rice terraces. Dito sana yung magandang spot na makikita natin yung rice terraces. Kaso, yan nga, tingnan nyo naman yung kapal ng ulap dito. Konti na lang yung naaaninag natin na rice terraces dito. O yung mga hagdan-hagdan pala yan. Wow. Kita natin yung galaw ng ulap umaakit pataas. Okay, biyahe na ulit tayo. Hindi na tayo makapagpalipad ng drone dito. Oo nga pala, ngayon ay February 11, 2025, Martes. Ito po yung araw ng biyahe natin. At halos wala tayong nakakasalubong dito, ilan lang sa mountain pass na dinadaanan natin. Paakyat po ng Sagada. Bibihira lang yung makakasalubong mo sa ganitong araw, no? Pero kung weekends, Sabado, Linggo, yan, marami ka din makakasalubong dito, especially yung mga biyahero o yung rider. Huminto muna kami dito sa gilid ng kalsada kasi meron tayong nakitang kapihan, yan, Rainbow Coffee Shop. Si Tatay, ang bait-bait, yan, pinagkape tayo. Tay, Lito. Si Tatay Lito. Kapag nagbiyahe kayo dito papunta sa Sagada, daan kayo dito, Rainbow Coffee Shop. Sarap ng kape nila. Sige Tay, maraming salamat po. Ingat po. Sinubukan natin magpatila ng ulan kaya nagkape muna tayo doon. Kaso wala. Ganun pa din. Kaya kailangan na nating tumuloy sa ating biyahe. Landslide, Kitang-kita pa natin yung mga ugat ng puno. Halos sasakop na rin yung gilid ng kalsada. Ang sabi ni Tatay Lito na baka daw sa parte ng Mountain Province, sa mababang lugar, baka daw doon maganda na ang panahon. Dahil dito daw sa
Banawe, Ifugao, halos isang linggo na ang pag-ulan dito. At dahil nga andito tayo sa mataas na bahagi ng Banawe, kaya nakakaranas tayo ng ganito. Sa mga ganitong buwan do ng February, talagang malimit ang ganitong panahon dito. Naninigas na yung mga kamay natin, no? Yung mga daliri. Dahil nga sobrang lamig dito habang tayo ay nagmumotor. Hindi rin naman tayo makapagsuot ng gloves, gawa nga ng mas makakaramdam tayo ng lamig dahil mabababad yung kamay natin. Puro puti na lang yung nakikita natin, natanawin no? Ang taas ng bundok, pero naka semento na para maiwasan yung landslide. Merong waterfalls dito, tingnan nyo. Wow, ang lakas ng ragasan ng tubig, mula doon sa taas ng bundok pababa rito, ganda. Madadaanan nyo lang yan sa gilid ng kalsada. Grabe yung putik, dulas. Ito malumot na. Tayo sa kabila. Nagbalot na tayo ng plastic sa GoPro natin dahil iniiwasan natin na masira. Dahil simula kanina hindi talaga humihinto yung ulan. Huminto tayo dito, Itong part na to open area. Maganda sana yung view na makikita natin dito, kaso yan, ulap yung nakikita natin. Tignan nyo kung gaano kakapal yung yung ulap. Woo! Halip na kami ay malungkot dahil nga ganito yung panahon. Habang tayo ay nagmumotor, ini-enjoy na lang namin talaga yung mga ganitong senaryo na tayo ay nagmumotor habang umuulan, tayo ay nagmumotor habang makapal yung fog ng kalsada. At syempre yung mga ganitong tanawin, minsan na natin makita yung mga ganyan. Kaya i-appreciate natin yung hiwaga ng tanawin dito sa dinadaanan natin. Banawe, Sagada Road, solid. Wow. Meron na rin tayong dadaanan dito, waterfalls. Yun sarap yatang maligo dito, tatapat ka lang dyan. Pero sa mga ganitong malamig na panahon, manginginig tayo dito sa lamig. Okay din kapag summer, Dito na tayo sa bilihan ulit ng mga gulay. Yan, pwede kayo mag-stop over dito pag nadaan kayo. Malapit na yata tayo sa Mountain Province. Dahil ito na yung police station, Mount Police, Cordillera Administrative Region. Okay, ito may mga hinihintuan sila dito. Ito yung statue ng Mahal na Birhen. Dadaanan nyo yan dito sa boundary ng Ifugao at Mountain Province. Ito yung Mama Mary na makikita nyo rito. Ang taas din, lapitan natin. Pero kung magagawi kayo dito, pwede kayo magpa-picture dyan. Maraming tao dito kapag natapatan ninyo na Sabado-Linggo. Dahil nga ngayon ay Martes, pangkaraniwang araw lang dito, kaya wala tayong masyadong nakasabayan dito na maraming bumisita. Tingnan ninyo yung galaw ng fog sa kalsada, tinatangay ng malakas na hangin. Doon tayo galing kanina sa mga tindahan ng gulay at prutas. So kailangan nating baybayin itong kalsada dire-diretso papuntang Mountain Province na yan. Bale, mga 2 oras pa yung magiging biyahe namin ni Suki para marating ang Sagada. At sa ngayon, mukhang binibigyan tayo ng magandang panahon. Umiinit ang panahon at unti-unti nang sumisikat ang araw. Sana magtuloy-tuloy na to.
Alright, pagkatapos nating baybayin ng kahabaan ng kalsadahan po ng probinsya ng Ifugao, ngayon andito na tayo sa probinsya ng Mountain Province. Siguro baka mga 30 minutes na biyahe na lang, mararating na natin ang Bontoc Mountain Province. This way. Wow, may mga bumagsak na bato. Ayun o, nagkaalat yung malalaking bato sa gilid ng kalsada. Kaya sa mga ganitong oras na dumadaan tayo, nakakatakot din. Dahil nga walang hinto yung pag-ulan, lumalambot yung lupa, nahuhulog yung mga bato sa bundok oh. Please slow down. May sara yatang kalsada rito ah. Pinapabagal tayo. Ito malumot. Grabe kapal ng lumot guys oh. Kaya pinapaiwasan na daanan itong right side ng kalsada dahil nga madulas. Grabe yung kapal ng lumot. Ingat po tayo kapag dadaan tayo sa ganito mga ruta, lalo na pag umuulan. Yan, lumakas na naman. Ito pa, malumot din. Kulay brown yung kalsada sa kapal ng lumot eh. Pero kahit ganito yung panahon no, ma-appreciate mo pa rin yung ganda nung ruta na dinadaanan natin no. Dahil nga sa kapal ng pine tree na makikita nyo rito, yung bundok sa gilid natin no. Tignan nyo guys, ang ganda ng ruta talaga na to. Wow, tingnan nyo yung bundok oh. Ang ganda ng galaw ng ulap at unti-unting pagbalot dun sa bundok na punong-puno ng pine tree. Wow, kahit na ganito yung panahon na na-encounter natin dito, nabubusog pa din yung mga mata natin sa tanawin na ating nakikita oh. Ab Bridge. Meron tayong dadaan ng tulay dito. Ang ganda rin ng ano, nung gustong ilog, parang waterfalls. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung ragasan ng tubig dun sa mga bato. Tapos yung landscape nya oh, solid. Merong mataas sa bundok na punong-puno ng mga puno. Tapos nakaka-relax yung tunog ng ilog habang andito tayo. Nakakilabot talaga pagmasdan yung tanawin dito ngayon no? Grabe, sobrang sharp na itong curve. Tingnan niyo yung bundok sa harap natin no? Taas. Tapos ito naman yung rice terraces dito na madadaanan ninyo sa part po ng Bontoc. Ang ganda rin itong rice terraces na ito eh. Kahit umuulan, napahinto tayo dito dahil sa ganda ng tanawin na nakita natin. Magpapapicture muna tayo sa magandang spot na to. Ang ganda ng kombinasyon ng tanawin. Makikita natin yung ilog, tapos yung mataas na bundok. And tingnan nyo naman, nababalutan ng makapal na ulap yung tuktok ng bundok. Paraiso guys. Kaya kahit binabayo tayo ng malakas na ulan simula nung biyahe natin from Banawe, Ifugao dito sa Bontoc Mountain Province, halip na tayo ay malungkot, ini-enjoy na lang natin yung mga nakikita nating tanawin dito. Pero syempre kailangan pa din nating mag-ingat dahil madulas ang daan. Malapit na tayo doon sa kabayanan
ng Bontoc. Mag-stop over muna siguro kami doon para kumain dahil nakakaramdam na rin tayo ng gutom. Nasa 2 oras na rin kami nagmomotor from Banawe, Ifugao hanggang dito sa Bontoc Mountain Province. Sana lang pagbigyan tayong sumikat talaga ang araw para mas maging smooth yung magiging biyahe natin at pagpapakita sa inyo ng ganda ng tanawin na ating madadaanan. Andito na tayo sa Maraming Kabahayan sa parte po ng Bontoc Mountain Province. Malapit na tayo dun sa pinaka town proper nila. Medyo maganda na ang panahon, huminto na ang malakas na ulan. Konting hamog na lang yung nararanasan natin dito. Dito sa hinintuan natin, makikita natin yung kalsada na dinaanan natin kanina. Nasa mataas na bahagi na ulit tayo. At ito yung mga kabahayan na dinaanan natin kanina. Tanaw din dito yung ilog. Tapos rice terraces. Mga 20 minutes na lang, mararating na natin yung Bontoc. Makakapagpahinga na tayo doon. Makakakain na tayo, kaya tara, biyahe na ulit tayo. Slow down, sharp curve. May nadaanan tayo dito na matulis na kurbada. Ayan, dahan-dahan tayo sa part na to, madulas. Bilog na bilog, taas pababa. Yun oh. Ang lamig sa mata ng tanawin oh. Kapal ng pine tree. Tapos nakikita na natin na maganda na kulay ng kalangitan. Ayan, kulay asol na. Ayos, sana magtuloy-tuloy na ito. Yung kondisyon ng kalsada na dinadaanan natin ay pababa na bulusok, tapos kurba-kurba na to. Ang sawa na yung dinadaanan natin. Dito patuyo na yung kalsada oh. Mukhang kanina pa huminto yung ulan dito sa bahagi ng kalsada na ating dinadaanan. Ang ganda ng view doon sa baba oh. Meron silang palayan doon. Tapos makikita natin yung bundok na to na mayroong mga pine trees na makapal. Ang ganda rin ng spot na to na dadaanan nyo dito sa Bontoc. Okay. Dito pala tayo kumain noon sa Bontoc. Yan, napuntahan na natin to eh. Anayas Riverside Hideaway. Okay, maganda nga yung view dyan. Merong mga palayan. Tapos nakapalibot yung kabundukan. Kaso ngayon yung palay mukhang kakaani lang, kaya hindi berde yung nakikita natin. Pero ang ganda ng spot na yan dito sa Bontoc. Kasalukuyang inaspalto yung kalsada rito, kaya bigayan lang sa may part pa ng Bontoc. Pero kung sakaling madaan man kayo dito, baka tapos na to. Kaya hintayin natin yung chance na tayo naman yung makakadaan dito, dahil isang way lang yung ginagamit nila. Okay, let's go.
Ayun na yung kabahayan dito sa Bontoc, yung pinaka-town proper nila. Yon, pagkatapos ng halos 3 oras na pagmumotor, andito na tayo sa Bontoc Mountain Province, yung pinaka-town proper nila. Ayan, dumadaan na tayo sa tulay. Tingnan ninyo yung mga nakapalibot na tanawin dito, tapos yung napakaraming bahay, parang nasa Baguio. And then tanaw dito sa tulay yung ilog. Hanap na lang tayo dito na pwede nating kainan, dahil ilang oras na rin tayo nagmumotor. Ramdam na namin yung gutom. Sagada, 18 kilometers. Ganun pa kalayo yung mumotor natin para makarating tayo sa ating destinasyon, Sagada Mountain Province. Tingnan ninyo kung ano itsura ng town proper ng Bontoc. Ang dami na ring mga establishmento, no? Parang na ring Maynila yung itsura niya. Kaya dito marami ng hotel, tapos yung mga restaurant na pwede nating kainan. Dito na tayo kumain sa may Manong's Crispy Pata. Harap lang siya ng Bontoc Municipal Capital. Yun yung pinaka-landmark. Ito yung order natin, grilled bangus. Tignan nyo naman kung gaano kakapal yung kamatis sa ibabaw ng bangus. Tapos meron siyang kasamang itlog. At syempre, sa tuwing kami ay napupunta rito sa Cordillera, ito yung paborito namin suki. Talbos ng sayote. Sarap na ito, guys. Pangkaraniwan nyo nang makikita yung mga ganitong klaseng tanawin kapag nasa mountain province na kayo. Ito yung tunnel. Oh. Welcome to Sagada Mountain Province. Yun, welcome to Sagada. Discover Sagada. Discover yourself. Wow guys, ito na tayo. Solid. Tiyempohan natin, may sea of clouds nga dito. Grabe, tingnan nyo naman kung gaano kamahiwaga ang tanawin dito.